Ang pag-uusapan at ngayong araw na ito ay para pa rin po sa mga sising buntis. At ito ay ang mga posibleng dahilan kung bakit nga ba sumasakit ang puso ng isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na talaga namang natatakot kapag sumasakit po ang inyong mga puson? Gusto nyo bang malaman kung ano nga ba ang dahilan nito at kung delikado nga ba ito para kay baby? Kung ganon ay samahan nyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang lahat tungkol sa pananakit ng puson ng isang buntis. Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, ay alam ko pong iba-iba pong discomfort ang inyong mga nararamdaman. Gaya na lamang ng morning sickness, pagsakit ng likod, pagsakit ng puson at iba pa. Alam ko po mga sisi na hindi po madali ang inyong mga pinagdadaanan ngayon. Kaya hanga po ako sa sakripisyo ninyo. Nurse Yasa, normal lamang ba na sumasakit minsan ang puso ng isang buntis? Ang bahagyang pagsakit minsan ng puso ng isang buntis ay normal lamang na nangyayari at walang dapat ikabahala. Ngunit gayon pa man ay kailangan pa din ng isang buntis ang maging mapanuri at mag-ingat, lalong-lalo na kung ang pananakit ng puso na ito ay may kasama pang mga hindi magandang sinyales. Gaya na lamang ng vaginal bleeding, spotting o matinding pagsakit ng likod. Nurse Yasa, ano-ano po ba ang mga posibleng dahilan kung bakit sumasakit ang puso ng isang buntis? Una ay ang normal early pregnancy cramps during sa inyong early stage ng pagbubuntis mga sisi. Maaaring makaramdam kayo ng normal na pagsakit o pag-cramps ng inyong puson dahil ito sa pagsettle ng inyong itlog sa inyong matres. Pangalawang posibleng dahilan ay ang ectopic pregnancy. Maaaring kaya sumasakit po ang inyong puson mga sisi sa inyong first trimester ay baka kayo ay nakakaranas na ng ectopic pregnancy. Ang ectopic pregnancy mga sisi ay nangyayari kapag ang inyong fertilized na itlog ay nagpunla sa labas ng matres. Ang mga early signs ng ectopic pregnancy ay ang mga sumusunod. Una ay ang pananakit ng puson. Pangalawa ay ang vaginal bleeding o spotting. Pangatlo ay ang pagsakit ng inyong babang bahagi ng likod. Pang-apat ay ang pagka-cramps ng bahagi ng inyong balakang. Pangatlo ay ang lower abdominal pain because of UTI. Maaaring ang pagsakit ng inyong puson mga sisi ay dahil meron kayong UTI o urinary tract infection na kung saan ay mangangailangan talaga ng treatment ng inyong doktor. Pang-apat na posibleng dahilan ng pananakit ng puson ng isang buntis ay ang tinatawag na round ligament pain. Ang mga ligaments na nag-hold sa inyong lumalaking matres ay maaaring magbanat o maging tense, kaya nakakaramdam minsan ng pagsakit ng inyong puson lalo na sa inyong second at third trimester. Nangyayari usually ang round ligament pain kapag kayo ay nag-exercise, after you get out of bed, kapag kayo ay uubo, tawa o biglang magmumove. Panglimang dahilan ay ang gas o kabag. Maaaring maramdaman ito ng isang buntis at any time of her pregnancy. Dahil ito sa pag-relax ng intestinal muscle at dahil sa pagtaas ng level ng progesterone. Nagiging dahilan ito ng pagsakit ng puson ng isang buntis. Kapag nakakaramdam kayo ng pananakit ng puson dahil sa gas o kabag, maaari kayong kumain ng mas madalas ngunit paunti-unti o ang tinatawag na small frequent diet. Iwasan din ang pagkain ng mga pagkaing fried at greasy foods. Pang-anim na posibleng dahilan ng pananakit ng puso ng isang buntis ay ang constipation. Maaaring kaya sumasakit ang puso ng isang buntis ay dahil sa constipation na talaga namang sadyang common sa mga buntis. Makakatulong ang pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber kapag kayo ay nakakaranas ng constipation. Pang-pitong posibleng dahilan ng pagsakit ng puso ng isang buntis ay ang tinatawag na Braxton Hicks contraction. Maaring dahil sa Braxton Hicks contractions kaya nakakaramdam ng pananakit ng puso ng isang buntis. Makakatulong ang pag-inom ng tubig at pag-change ng inyong posisyon kapag nakakaramdam ng pagsakit ng puson. Pang-walong dahilan ay ang pregnancy growth. Habang lumalaki po ang inyong baby sa loob ng inyong tiyan, ay maaari po kayong makaramdam ng pagsakit ng puson. Maaring makaramdam ng pag-stretch ng inyong skin sa inyong lower abdomen. Pang-siyam na posibleng dahilan ng pagsakit ng puson ng isang buntis ay ang miscarriage. Maaring ang pananakit ng puson ng isang buntis ay dahil siya ay nakakaranas na ng miscarriage
na nangyayari bago pa man ang 20 weeks ng kanyang pagbubuntis. Kaya kung ang inyong pananakit ng puson mga sisi ay may kasama ng spotting, vaginal bleeding o pagsakit ng likod, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-check up po kayong mabuti at masiguradong safe po si baby. Pang-sampung posibleng dahilan ay ang tinatawag na preterm labor. Maaari ding maging senyales ang pananakit ng puson ng isang buntis ng preterm labor. Kaya kung kayo ay nakakaranas ng matinding pagsakit ng puson mga sisi, bago pa man ang inyong 37 weeks, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-check po kayong mabuti at masiguradong safe po kayo ni baby. At pang-11 dahilan ay ang masakit na climax o orgasm. Maaari pong makaramdam ang isang buntis ng pananakit ng puson pagkatapos pong magtalik. Normal lamang po itong nangyayari kung ito ay nawawala din naman agad. Makakatulong ang pagkakaroon ng posisyon sa pagtatalik na hindi nakakadagdag sa pressure ng inyong puson at balakang na sumasakit. Mga tips para sa pagsakit ng puson ng isang buntis. Mahalagang paalala po mga sisi, kung sa tingin po ninyo ay ang pananakit ng inyong puson ay hindi na po normal, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-check up po kayong mabuti at masigurado pong safe po si baby. Ngunit kung sa tingin naman po ninyo ay normal lamang ito na nangyayari, ay maaari po ninyong subukan ang mga sumusunod. Una, ay maaari kayong uminom ng paracetamol kung hindi naman ito pinagbabawal ng inyong doktor. Pangalawa, kumain ng mga masustansyang pagkain, gaya na lamang ng mga pagkaing mayaman sa vitamin B12, vitamin C, vitamin B6 and B2 dahil nakakatulong ito para palakasin ang inyong mga ligaments at maiwasan ang pagsakit ng inyong puson. Pangatlo ay ang mag-exercise kung hindi naman po ipinagbabawal ng inyong doktor. Makakatulong ang pag-exercise para mapalakas po ang muscles ng inyong tiyan. Pang-apat ay iwasan po ang biglaang paggalaw. Pang-lima ay iwasan po ang pagbubuhat ng mabigat na bagay. Pang-anim ay magpalit po ng posisyon kapag nakakaramdam ng pagsakit ng puson. Pang-pito ay itaas o elevate ang inyong mga binti kapag mayroon pong pagkakataon. Pang-walo ay ang paggamit ng belly belt. Kumonsulta po sa inyong doktor bago po kayo bumili nito para masigurado pong maganda po ang kalidad ng inyong belly belt. Lastly mga sisi, ang bahagyang pagsakit po ng inyong mga puson habang buntis ay normal lamang po. Ngunit siguraduhin lamang po ninyo na ang inyong pagsakit ng puson ay mild lamang po at hindi po masyadong masakit at wala po itong kasamang bleeding o spotting o matinding pagsakit ng likod. Dahil kapag ang matinding pananakit ng puson ay may kasama pang ibang senyales, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para masigurado pong safe po kayo ni baby. Mahalaga para sa isang buntis ang ma-identify niya kung normal pa ba ang kanyang nararamdaman o hindi na, para alam niya kung kailan dapat ay pumunta na siya sa kaniyang doktor. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow. At meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow. At masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.